Magandang araw! Ako po si Lydia Cabagalayos, nasa ika-4 na baitang ng mapapag-aralan ng Abubuan. At ako naman po si Mama Elsie Magalayos. At ang aming kwento ay Ang Langgam at ang Paru-Paro. Isinulat ni Zira Zaadfurtus Illustrator Nelisa Angeles. at isinakopi po ng The Asia Foundation. Let's read! Sa kwento Ang Langgam at ang Paru-Paro ay malalaman natin ang kahalagahan ng pagiging masino, matyaga, at Masipag! umpisahan na natin! Isang araw, may isang langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Nakita siya ng isang paru-parong nakaupo sa ibabaw ng dahon ng puno. Ano yun? Nagtaka ang paru-paro sa ginagawa ng langgam. Tinawag ng paru-paro ang langgam. Langgam! Langgam! Anong ginagawa mo? Laro tayo! Kumusta, Paro-Paro? Gusto ko rin sana maglaro, kaso hindi pa pwede ngayon. Papalapit na ang tag-ulan, kaya kailangan kong mag-ipon ng mga pagkain. Sagot ng langgam habang buhat-buhat ang pagkain kanyang hinahakot. Langgam, madami namang pagkain. Bakit hindi ka na lang magpahinga? Mukhang pagod na pagod ka. Itinuro ng paru-paro ang kanyang kaibigan na nasa damuhan. Sino yun? Siya ang kaibigan kong tipaklong. Walang inaalala ang kaibigan kong yun. Maraming pagkain kahit saan, kaya hindi na niya kailangan mag-ipon. At saka, magaling kumanta si tipaklong. Parati niya akong pinapasaya dahil sa kanyang mga awitin. Ngunit, nagpatuloy pa rin sa paghahakot ang langgam. Langgam, pag-isipan mo mabuti. Ako, marami akong pagkain kahit na kumakanta lang ako at hindi nag-iipon ng pagkain. Tingnan mo naman yung sarili mo. Magsaya ka naman kahit minsan. Tinawanan ng paru-paro ang langgam. Yumuko na lamang si langgam. Kailangan kong mag-ipon ng mga pagkain para sa pamilya ko kasi malapit na ang tag-ulan. Gusto ko rin namang magsaya. Malungkot na sinabi ng langgam. Halos walang pahinga ang langgam sa paghahakot ng mga pagkain para sa kanyang pamilya. 1, 2, 3, 3 piraso ng tinapay. 1, 2, 3, 4. 2 lagayan na lang, matatapos na ako. Nakakapagod naman, kunting tiyaga na lang, matatapos na ako. Kailangan kong mag-ipon ng pagkain para mamuhay ng masaya ang aking pamilya. Kinabukasan, ang paru-paro ay nagsasaya pa rin at walang anumang inaalala. La 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 la! Magandang umaga! La 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 la! Magandang araw! Masayang kumakanta ang paru-paro. Napakaganda ng araw ngayon. Kakain na ako ng almusal. Nagpalipat-lipat ang paru-paro sa mga bulaklak upang sumipsip ng mga katas nito at nagkita sila ng tipaklong. Tipaklong, magandang umaga! Anong laro ang gagawin natin ngayong araw? Buong araw na naglaro at nagsaya ang paru-paro at ang tipaklong. Ang paru-paro at ang tipaklong na nagsasaya ay nakita ang langgam na may mabigat na pinapasan. Tipaklong, tingnan mo si langgam. Trabaho lang ang trabaho. Hindi man lang nagpapahinga. Ang dami-dami namang pagkain. Natatawa sabi ng paru-paro sa tipaklong. Makaraan ng isang linggo, nagumpisang pumatak ang ulan. Kasabay ng bagyong dumating, umulan ng malakas
at nagdulot ng pagbaha. Lahat ng mga hayop at maging mga insekto ay hindi makalabas upang maghanap ng pagkain dahil sa baha at lakas ng hangin. Mabuti na lamang ang langgam ay ligtas na nananatili sa kanyang tahanan kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa lakas ng hangin, biglang bumukas ang bintana ng bahay ni Langgam. Bumangon si Langgam upang isara ang bintana at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Paru-Paro at Tipaklong na nauulanan sa labas at halos liparin na rin ng hangin. Paru-Paro! Tipaklong! Malakas ang bagyo! Saan ba kayo pupunta? Delikado! Pumasok muna kayo sa bahay ninyo. Langgam! Gutom na kami, kaya kailangan namin lumabas para maghanap ng makakain. Sagot ng nanginig na Paru-Paro. Hindi pwede, Paru-Paro! Pumasok muna kayo sa bahay ninyo. At napakadelikado ngayon. Sigaw ulit ni Langgam. Subalit, dahil sa gutom, nanatili sa labas si Paru-Paro at Tipaklong upang maghanap ng pagkain. Tulong! Tulong! Ang Paru-Paro at ang Tipaklong ay dinala ng baha nang lumabag sila upang kunin ang pagkain na tita. Paru-Paro! Tipaklong! Gustong tulungan ng Langgam sina Paru-Paro at Tipaklong, subalit dahil sa lakas ng bagyo, ay hindi siya maaaring lumabas. Napakamapanganib dahil ang buong nayon ay binahana. Nang makita ng dalawang gutom na ibong sila Paru-Paro at Tipaklong na tinatangay ng baha, bigla na lamang silang kinain ng mga ito. Paru-Paro! Tipaklong! Kawawa naman sila. Walang nagawa si Langgam. Nalungkot siya sa nangyari. Sa sandaling yun, naalala ng Langgam ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo nung bata pa siya. Tumitit ng Langgam ang kanyang mga mata at ipinagdasal si Paru-Paro at Tipaklong. Anong aral ang natutunan mo sa kwentong Ang Langgam at ang Paru-Paro, Bianca? Matutong mag-ipon upang sa oras ng kagipitan ay may madudukot. Hanggang sa muli! Paalam!